Hello, magandang gabi sa inyong lahat, no? Gusto ko lang reakan itong itong pamamaalam ni Tita Marv sa Team Boyong the Explorer. Ay, Diyos ko. Team Boyong the Explorer. Magbabakasyon muna daw si Tita Marv's after nung live kay Sir Yulen. So ito yon. So, alright guys, gusto ko lang sagutin yung tanong ni Mandirigma dito sa video to kung gusto ko na ba daw silang iwanan. Medyo sa totoo lang na-touch yung puso ko doon, Mandirigma. Medyo gusto kong umiyak. Oo, kasi alam naman po natin na ever since na kinuntin ko to sa FLM, ang dami-dami nating nagkakilala dito, naging magkaibigan, nag-aaway-away sa mga video, ganyan. Pero at the same time naman, alam naman natin yung ginagawa natin dito sa social media, di ba? And I do hope na sana, wag nyo naman masyadong gawing personal ang lahat na Bullshit. Wala naman, alam mo, sa umpisa ng laban na ito, men, wala namang wala namang pamimersonal dito eh. Talaga ng labanan lang naman talaga ng argumento to dapat. Kampo nyo yung mahilig sa ganyan. Alam mo kung bakit? Nung una, kinikriticize si FLM. Alam mo naman natin kung anong kontrobersiya sa likod ni FLM. Humalo yung leader nyo na si Boyong the Explorer. Anong pinaggagawa niyan? Pinagmamamata-mata kami lahat niyan. Wala daw pera, pakita ng ginto. Ganun kayo lumaban eh. Pati yung yaman namin iismulin pag hindi kayang anuhin ng argumento. Tapos pag ibinalik sa inyo, kayo pa may kapal ng apog na magsabi na wag naman personalan. Isira pala talaga ulo nyo eh. yung pagkukutsa kay Sir Alex na na daga daw siya. Siya naman nag-umpisa niyan eh. Sa kanya naman ang galing yung dagang dingding eh. Lahat ng pang-i-small, sa kanya naman ang galing eh. Yung pagpapakita niya ng ginto na wala kayong pira, di ba? Walang laman ang bangko nyo. Kapag valid ang criticism, iniiwasan nyo eh. Laging sinasabi, ako nga nasabihan niya na kahit sobrang respect ko dyan nung araw, nirereakan ko yan ang hindi ko sinasabihan ng kung ano. Biglang sabihan ba naman ako niya na wala daw akong utak? Kayo yung mahilig mamersonal eh. Kahit sobrang fair na ng sa'yo, nang sabi sa inyo, ikaw, nagkaharap tayong dalawa, Tita Marvs, binigyan ka naman ng chance. Yung lahat ng sinasabi mo, inaano naman sa'yo, anong tawag dito? Binibigyan ka naman ng pagkakataon para mabasa mo kung ano yung documents na meron kami. Ayaw mo naman basahin. Tapos sasabihin nyo, wag personal. Di ba? Every time na nag-uusap, nagkakaroon ng debate, wala namang personal doon, issue ang pinag-uusapan eh. Kayo lang naman ang mahilig sa ganyan dahil feeling nyo doon kayo may laban. Tapos pag natatalo na naman kayo doon, iiyak na naman kayo ng foul. Ginagago talaga tayo nitong mga to eh. Dumating tayo sa point na yung nangyari kay Boss MG at saka kay FLM, mangyari din sa atin. Sana wag ganun. Ano pa yan? Actually, sa totoo lang guys, isa kasi sa pagiging content creator kasi guys, hindi lang kasi kailangan yung sa kung ano lang yung ipakita mo eh. Especially me, I know that I am a content creator na marami akong talent at marami pa akong ipapakita. So since naman dito sa mundo ng ating ginagalawan, yung kay Kulaong, ayan, naibigay ko na yung best ko. Naabot ko na yung clout na gusto ko. Nakilala na ako sa YouTube at nakilala na rin ako. So inamin niya na clout chaser siya. Di ba? Dito sa Facebook. Sa community natin, nasa community natin. Oo, at pinasasalamatan ko lahat ng to. Number 1, sa kay Boss MG. Kasi ganito
ganito yan guys, si Boss MG, dati ko pang ina-admire talaga yan. Oo, isang video lang kita nyo ha. Sinabi mo, walang tapang. Ano ba yung mga sinabi mo? Isang video lang, nag-click na agad. Pero sino ba naman ako para pansinin ni Boss MG? Maliit lamang ang aking followers. Of course, hindi ako nakaligtas sa mga supporters niya, sa mga followers niya. Ganon katindi ang isang makagago, guys. Ganon katindi yan. Maraming supporters yan. Pero mild lang naman yun. Mild lang naman yun, Boss MG, yung pagtira ko sa'yo, di ba? Hindi naman yun ganon ka grabe na talaga. Tinira mo pa rin. Kasi ang sinasabi mo, wala kang ginagawang ganun ka mo Tita Marbs 'di ba? Paiba-iba kasi kayo ng statement, hindi kayo maintindihan ano ba yung truth sa inyo. Actually may nag-PM sa akin ngayon Tinira na daw ako ng tinira na daw ako ni Sir Alex Pabella ng tuluyan. Panoorin ko nga yung video na yun. O Bango TV, i-post mo rin ito, i-content mo. Dahil ikaw ay nag-iisang pinuno ng dagang bunga-bunga. At Ano yun? Ano yun? Panoorin ko nga yung ano yun? Pinuno? Anong pinuno? Hindi ako pinuno. Ano yun? Ano yung sinabi ni Sir ni Sir Boyong the Explorer? Ano yun? Ano sabi niya? Magandang gabi sa inyo lahat. Sa mga followers namin ni Boss Boyong. yes! May nagpapa-shoutout sa amin. Shoutout kay Marcelino Mason, Wakato TV, Ramon Castillo, Cherry Soleta Tadeo, Sandy Villavicencio, Joaquin Reo, Yes. at kay Jobito Malamig. At Yan. siyempre, shoutout sa ating nag-iisang kaibigan na walang kupas. Ang ating nagsimula ng ating vlog, siyempre sa bayani ng pandemya, Francis Leo Marcos. At kasama dati Francis Leo Marcos. si paring Casper Edmundo Saranya. At siyempre sa ating katropa, kaya Miko Park ng Manila. At siyempre sa walang kupas na ating first lady kay Ate Marge. Magandang gabi sa inyo. Shoutout sa inyo lahat. At siyempre, binabati din natin ang ating mga utusan. Utusan. Ang mga dagang bunga-bunga. Bunga, boss. Siyempre, magandang gabi din sa inyo. Mga dagang bunga-bunga, siyempre. Good evening, sir. Kayo ang aming taga-post. Kita mo? Ano sinasabi mo, nagnakaw ng video, Miko Parks ba yung name nun? O si Rogelio Santiago? Ano sinasabi mo, nagnakaw ng video? May permiso kami, no? Siyempre, sa ating nag-iisang walang kupas, Food Panes. Kaino pa, Junior. Kay Dibak Boss na walang pondo. Di Banco, di Peligro. Siyempre, at ganoon din. Siyempre, sa ating Dunya Sebastian, ang bakla. Wala kitang mga kaway, bakla May nagpapapansin pa, boss, si Casper. 888. At siyempre naman, ang ating bangungutin. Na wala kabulan ng komentaryo lagi. Sa ating Kabango TV, na isa rin ang ating utusan, taga-post. Bango TV, i-post mo rin ito. Binigyan kami ng permiso ni Sir Alex Pabella. Rogelio Santiago, nagnanakaw pa ba kami? Hindi na kami nagnanakaw. May permiso na. Galing kay Sir Alex Pabella. I-content mo. Dahil ikaw ay nag-iisang Di ba? pinuno ng dagang. Hoy, hindi ako pinuno, ha? Hindi ako pinuno. Ang pinuno ng dagang dingding si Don Sebastian. Bunga-bunga. At siyempre, sa dagang bunga-bunga. Huwag ka na masyadong magpagod. Dagang bunga-bunga. Alam ko naman na ikaw ay may maintenance na. Hindi mo ako kagaya na strong at but terrible. Ano yun? Anong sinasabi? Uy, to be fair, ha? Totoo yung sinasabi ni Sir Alex Pabella ng bandang huli. Mukhang healthy nga talaga siya, no? Mukhang,
ligong-ligo sa dugo ng berhen eh. Hindi, to be fair, totoo yung sinabi niya. Hindi ko siya nakikitaan ng ng yung mahinang pangangatawan si Sir Alex Padilla. To be fair sa iyo, sir. 'Di ba? Anyway, balik na tayo kay Tita Marbs. Ano sabihin nito? Oh, so kasi ang tingin ko naman talaga noon, hindi niya ako papansinin. Hindi niya ako Kahit na bibigyan ng pansin. Kasi Tita Marbs, ang sabi mo kasi, wala kang ginagawang content na nakakabastos kasi. Ikaw ay puro love lang. Nakalimutan mo may mga ginawa kang ganon. Di ba? Yun ang sinasabi kasi mas sa'yo. maraming malalaking content creator, lalo na sa panahon noon ni FLM na talagang grabe lumalabas yung mga malalaking content creator. Kaya kampante ako at that time na hindi naman niya ako babalingan. Ito kasi yung problema sa inyo. Palagi kayo may pakiramdam na na wala kayong responsibilidad sa social media. Tandaan nyo, lahat tayo no? Lahat tayo may power na mag-upload. Lahat tayo may account. Lahat tayo may responsibility sa social media. The fact na meron kang access sa social media at pag may pinost ka at pwedeng makita ng lahat ng tao, may responsibility ka nun. Yan ba yung hindi iniisip ni Sir Alex Padilla nung ginawa yung video ng Muslim? Diyan kayo naglalak eh. Diyan kayo kinukulang sa sa pagkakaroon ng responsibility sa mga pinagagagawa nyo. Kami kasi ganito may argument na kayo kasi laging masasama lang ang nakikita nyo. Kritiko kasi kami. Yung pagkita ng kabutihan sa ginagawa nyo at pagpapalaganap niyan ay gawain niya ng mga supporter nyo. 'Di ba? Gawain niya ng mga supporter. Kung may supporter kayo. 'Di ba? Pero kasi kami, mga kritiko kami, syempre ang titignan namin yung mga pagkakamali nyo. 'Di ba? Pero sometimes pag may nakikita naman mabuti na siguro hindi naman namin mapigilan kung talagang nag-uumapaw yung kabutihan. Katulad ng sinabi ko kanina, wait lang. 'Di ba? Sinabi ko, nakita ko si Sir Alex Padilla, totoo parang healthy siya o positive naman yung nasasabi ko. 'Di ba? Nagiging fair naman ako sa kaya ko, pero ang trabaho namin as critic kasi, syempre, mag-criticize. Yung susuportahan kayo, yung mga supporter nyo yun. Ano ba? Kaya yon. So ako, I did my best. But your best Pakita ko na wasn't sa good inyo enough. na magaling talaga akong content creator. Bahala na kayo kung sabihin yung hindi. Basta kung hindi ako magaling na content creator, hindi nyo ako nakilala. Hindi nyo ako Ganun ba yung criteria mo? Ang dami nagva-viral dyan na katangahan eh. Ano yung magaling din? Halimbawa, nag-viral, yung naalala mo yung yung nag-viral sa Alphamart, yung natulog dun sa freezer ng Tube Ice? Or yung yung SK yata yun, chairman na kumain sa 7-Eleven ng hotdog. Or hinawakan niya yata yung hotdog dahil hindi daw mainit. Nag-viral yon. So meaning magaling yon para sa'yo. Ginagago naman ni Tita Marbs. Hindi lahat na nagba-viral magagaling. 'Di ba? Nag-viral sa kadahilanan na kasuklam-suklam yung ginawa. Pwede, pero pwede naman nag-viral dahil kabutihan ng ginawa, pero hindi totoo yung sinabi mo na kaya ka nag-viral magaling kang content creator. Ano ba? hindi ko kayo nabudol doon sa feelings na akala nyo totoo. But anyway, alam nyo, nagpapasalamat ako sa inyo So alam mong gumawa ka ng peke na content. ang lahat. Kasi, ayan, kahit pa paano nagkakilala at nagiging kahit nagkaaway-away tayo sa mga content natin, pero alam naman natin na pag nagkita-kita at nagkakausap-usap tayo sa YouTube, dito sa Facebook, andun pa rin yung respeto natin sa isa. Totoo naman yun. 'Di ba? Agree naman ako kay Tita Marbs nun. Kung ipipm ako ni Tita Marbs ngayon, nag-usap kami as magtita. 'Di ba? Pero syempre,
Pag, alam mo na, pag hindi ko na kaya yung kabulshitan na nakikita ko, syempre, iko-content ko yun. Pero kung kakausapin niya naman, bungo, pamangkin, kakausapin ko naman yan. Love ko naman yan si Tita Marbs, di ba? Hindi ko naman, hindi ko naman yan kinasusuklaman ng lubusan. Kahit pa paano naman, may relationship kami as magtita talaga. Di ba? At isa. At the same time, nagpapasalamat ako dahil nakilala ko dito si Kuya Alex. Itinanggi man ako ni FLM on social media, pero tinanggap ako ni Kuya Alex at ngayon spokesperson niya na ako. Ngayon sasabihin ko sa inyo, tirahin niya si Kuya Alex. Dahil, alam niya naman yun. Kuya Alex, tirahin ka daw ng tirahin. Kuya Alex. Alam niya yung ginagawa natin sa social media. Kaya nga sabi, wala lang Wala lang demandahan, di ba? Oo, walang ganon. Bakit didemanda niya si Monica? Hindi kasi ganito, men, no? Ganito. Wala namang problema dun sa sagutan kasi. Pero ang isasagot kasi sana, sometimes, yung regarding dun sa issue. At yung issue na ibabato, ako, pagbibigyan ko na basta may katotohanan. For example, ganito. Maglalabas kayo ng isang bagay. Sasabihin nyo, magsasalita kayo ng kung ano-anong kagaguhan na hindi naman base sa katotohanan. Ano ba yung mga pinagsasabi ni Rogelio, yung naninira daw. Puro paninira. I-identify nyo, ano ba yung paninira? Hindi, malay mo, totoo nga naman na may paninira na nasabi. Pakisabi. Hindi yung basta makapagsalita lang. 'Di ba? Kasi kayo, lahat ng mga pinagsasabi sa inyo, kahit pa paano, may pagbabasihan naman kami. 'Di ba? Hindi naman kami papayag na magsalita lang kami ng galing sa hangin. Halimbawa, mali yung ginawa ni Sir Alex Pabella na video. Meron naman tayo pagbabasihang video ng nung ginawa niya eh. Kaya nga, 'di ba? Yan ang madalas na sinasabi yung nagnanakaw ng video. Alam niyo ba, for the sake na na malaman niyo yung totoo, hindi naman ang layunin ng kumita. Ano bang kikitain dito? Tingnan nga natin ano bang kikitain diyan. Ilang buwan na ilang buwan na ako nag-FB or ilang taon na rin panahon pa ni FLM nung una. Yung yung page ko nga ito eh. Pakita ko sa inyo. May issue pa nga yung page ko eh. Sa monetization eh. Some issue. Hindi ko na inaalam kung ano issue na yan. Kasi wala naman kasi sa akin ito. Ayan may kita pala ako. Sorry, $26. Diba? After nyan, wala nang anong mangyayari sa $26 na yan. Baka mamaya nga, pang merienda nyo lang yan eh. Kung i-convert mo sa peso eh. May issue pa nga itong page ko. Hindi nyo kasi matanggap na sometimes ginagawa namin ito para lang sa totoo. Or halimbawa, para lang talaga sa katuwaan. 'Di ba? Yung pag-upload kasi ng video, ang purpose kasi namin doon, hindi lang basta nakawin para pagkakitaan. Yung kasi lagi nasa isip nyo, pera. Ang main purpose kung bakit kinukuha yung video, para maipakita namin na may mali dun sa sinabi nyo. Or may something dun sa sinabi nyo. Not necessarily mali, no? Para alam nyo na hindi kami nag-iimbento ng istorya. For example, yung video ng Muslim, mali yun. Kailangan i-re-upload namin yun. Para alin ba dyan yung sinasabing mali? Panoorin nyo. Diba? Kasi, anong nangyari? I-delete eh. Pag sinishare, dinidelete. Pag nadedehado. Diba? Yun ang sana maintindihan nyo. Case naman nila ni Monica, another story yun guys. Another story yun, di ba? So, wag na natin pag-usapan yan dito. Tirahin niyo si Kuya Alex sa mga content nyo, walang problema. Kasi walang problema, nagagalit nga eh. Nag-hire nga lang ng attack dog eh. Ikaw naman. Kuya Alex, sanay na din yan. Alam niya na i-handle yung stress. Hindi sanay yan. Ganyan guys. Hindi sanay yan. Kung sanay yan, hindi mag-hire ng bayaran yan.
Kaya, kung kayo man inaasar niya, edi dapat sports tayong lahat, di ba? Walang personal. Bakit? Sports naman kami ah. Di ba? Sports naman kami ah. Gusto nga namin fair and square eh. Na mag-usap eh. Ayaw naman. Di ba? Ang gusto nyo mangyari, kayo lang ang may ganon? Di ba? Come on. Yun yung gusto kong marinig sa inyo. So, ito guys ha. Laging gusto nyo lang yung mangyayari, binigyan naman kayo ng chance. Nag-live, una. Hindi sumipot. Minessage na. Sabi, kinabukasan sisipot daw, biglang nag-cancel. Kailangan may bayad na. Ano yun? Hindi ka maintindihan. Dahil gusto ko pa rin mag-explore, gusto kong ipakita na hindi lang sa ganitong mundo ng social media yung ganitong ginagawa natin, pang hype-hype yung ginagawa natin. Yan kasi nasa isip nyo eh. Tama na nga tong katarantaduhan na to, men. 'Di ba? Ang lagi nasa isip nyo, ito ay pang hype lang. Hindi nyo naiisip yung responsibility natin dito sa social media. Na lahat ng sasabihin nyo, may consequence lahat. Yung ibinibintang nyo na sa amin na para sa views, kayo may mentality niyan eh. Hindi kami. Yan ang hirap sa inyo. Yung kami sabi para maraming views, para maano. Sabi nga nung ni Sir Alex do sa nag-leak na conversation, sabi niya, hindi kailangan din natin sila para marami akong views. Sinabi niya yun. Tapos ikaw para sa hype din. Yan ang utak nyo. Pag content ay content lang. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mamaya baka may isang video pa ako. Siningit ko lang ito dahil nabuisit ako kay Tita Marbs eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.